Yung background ko sa acting, nag-act ako sa isang series before ng 2022, which is yung Marahuyo Project. Even that, hindi ako makapaniwala na I landed that role. Iniisip ko pa rin siya. Nare-realize ko na all along, meron akong imposter syndrome, especially when it comes to acting. Nung nag-audition ako for that, wala din talaga akong acting experience. I think ang experience ko lang is yung skit. Heavy on skits yung content ko before. Hindi siya formal acting experience, but the fact that you can do it means na parang, well, you can learn this. You can learn acting. Bukod dun sa pressure of you don't wanna fuck it up, kasi may people na you don't wanna misrepresent. Grabe din yung pressure ng first time mo mag-acting. Noong 2022, meron na talaga akong gantong doubts, pero tinatry ko siyang i-overcome. Kasi mahirap kapag riddled ka with doubts or kapag magpapakain ka sa doubts. Kasi ang mangyayari, you would be so in your head na ma-fuck up mo na lalo yung ginagawa mo. Noong 2024, nag-start akong sumali sa mga student films. Actually, yung director ko for Status Rejected, si Direk Van, ay naka-work ko lang siya sa isang student film before. Debut film niya ay sa Cinemalaya. And same for me. And ang debut ko sa full length ay Cinemalaya. Tayo na parang pinapangarap ko lang yung Cinemalaya dati, guys. And then nangyayari siya. I wished for it. I manifested it. Hindi ko alam kung bakit ngayon na I got it. Dinadoubt ko siya.